tuloy-tuloy tayo para hindi tayo mapatahimik. Kasi yan talagang target nila eh. Mainit na mainit ang mga issues ngayong mga panahon na ito, mga bossing. Mainit na mainit ang mata nila sa lahat ng mga Duterte vloggers. Kaya they will try their best to silence us, and we cannot afford to do that, especially now. Pwede naman tayo manahimik siguro eh. Siguro kapag kasi VP Sara na yung presidente ng Pilipinas, pwede na tayo manahimik. Mananahimik na tayo sa pagbanat, mananahimik na tayo sa pagiging hostile sa social media. Pero hanggat nandiyan dyan si Bongbong, hanggat nandiyan dyan si Romualdez, at nandiyan dyan yung anak niya na nagnanakaw di umano, hanggat nandiyan dyan yung mga kawatan ng mga taga-gobyerno, hindi tayo hihinto. We cannot afford to lose our social media accounts kasi matindi ang labanan ngayon, and yun lang ang kaya nilang gawin. Hindi naman nila tayo kayang ipapatay. Hindi naman nila tayo kayang ipakulong lahat. So ang gagawin nila, they will just try to silence us. They'll try to tone down yung ating boses, and in order for them to do that, ibablock nila yung mga pages natin, i-restrict nila yung mga pages natin para hindi tayo mai-recommend. Kasi dito sa YouTube, mga bossing, medyo mahihirapan sila. Bagamat bumababa yung ating engagement sa YouTube, solid yung mga nanonood sa atin dito sa YouTube. So eventually magsasawa din yung mga nagre-report dito sa YouTube natin. At babalik tayo dun sa dati nating dami ng mga nanonood. Pero mahirapan silang makapenetrate sa YouTube. Kaya tinatry nilang i-penetrate yung social media, yung Facebook. Kasi nga, pwede kang makagawa ng mga dummy accounts dyan eh. No? So, ganun naman ang problema natin ngayon. And the more na tayo ay pinatatahimik, the more na lalo tayo nag-iingay. And napakaganda, mga bossing. Lagi natin pinapaalala yan. So please like, share, subscribe sa ating channel. Siyempre simulan na natin yung ating palatuntunan dahil napakaganda netong natanggap nating balita just this morning. Biglang si VP Sara bigla siyang nag-press con. Di natin alam sa anong dahilan. Pero bigla siyang nag-press con doon sa kanyang opisina dyan sa Mandaluyong. Dati dyan ang office ko. Diyan kami nagpunta ng Christmas party. Siyempre, nakikita na natin, malapit na yung confirmation na hearing ni Pangulong Duterte, and umiinit na yung labanan, and dyan sa Congress, nakikita natin na i-file na yung impeachment na-dismiss na yung impeachment ni BBM, na-i-file na yung impeachment ni VP Sara, pero hindi pa nila ginagalaw. Hindi pa yan ginagalaw dyan kasi feeling ko talaga yung mga taga-Congress naninimbang na sila. Sabi ko nga sa inyo, mahihirapan na yan na mag-push through, or kung sakali man na yan ay lumusot sa Congress, yan na ang katapusan ng lahat ng mga pipirma ng mga congressman dyan. Bakit? Kasi malapit na ang 2028. At pag pumirma ka, at kapag ito si Inday Sara hindi nakatakbo sa 2028, sigurado magagalit ang sambayan ng Pilipino, pati ang mga Moro magagalit yan. Ang Visayas, Mindanao magagalit yan. Ngayon, may mga congressman sa Visayas at Mindanao na pipirma. Sigurado, pipirma. Kasi nga, kailangan ng 2/3 ng boto. Kung sa 2/3 ng boto ay sumama ang Visayas at Mindanao, yari yung mga congressman na pipirma na yan. Yung mga congressman dyan sa Mindanao na pipirma dito sa impeachment ni VP Sara, yari kayo sa mga residente nyo. Dahil taga Mindanao to, anak ng Mindanao to, at Bisaya ito. So dyan sa rehiyon ng Bisaya, pagka may mga congressman din na pumirma, nakita nyo nangyari sa mga Garcia sa Cebu. Ganyan din ang sasapitin ninyo. Kaya yung mga congressman ngayon, nagdadalawang isip na sila. Worth it ba na makuha ko tong budget na ito para sa distrito ko, tapos huling serbisyo ko na? Hindi ba? Kasi marami ng safeguards yung dahil nga sa pag-expose natin ng mga katiwalian this past months and few years. Nagkaroon na ng maraming safeguards yung budget for 2026. So hindi na nila yan mananakaw fully. May mananakaw pa rin dyan. Pero hindi na nila fully mananakaw yan katulad ng ginawa nila noong 2023, 2024, 2025 budget na free for all ang pagnanakaw sa pera ng gobyerno. But since nandito tayo, nandiyan yung mga mata na nakatingin, nakaabang, medyo yung mga magnanakaw mahihirapan mangupit yan.
Oh, that being said, kung ikaw congressman ka, ang ipapangako sa iyo programa, ipapangako sa iyo proyekto halagang ilang milyon, hindi mo naman kayang nakawin lahat 'yon. Oh, so konti lang mananakaw mo ron. Papayag ka ba na teka? Merong 90 million, 150 million na proyekto, ang makukuha ko lang diyan na makukulimbat ko siguro mga 10, 20 million. Kasi syempre kailangan yung proyekto lumabas. Kasi pag di lumabas yung proyekto, putangin na nitong mga banateros na ito eh. Ang gagaling manilip ng mga katarantaduan ng mga ito eh. So, worth it ba yung kurakot ko na 10, 20, 50 million, tapos hindi na ako mananalo ulit sa election dahil pipirma ako sa impeachment ni BP? Yan na ngayon ang mga tumatakbo sa isip nila kasi alam ninyo, yung mga congressman, sa una, maganda layunin yan. O, tutulong, ganito, ganyan. Lalo na yung mga first-timer, tatry nila yan. Pero sa panahon ngayon, grabe, tinan mo si Sandro Marcos, di umano si Sandro Marcos, unang termino pa lang, kawatan na. Dati yung mga congressman, unang termino, magtatrabaho, tapos unti-unti nagiging kurakot. Putya ngayon, hindi na, unang pasok pa lang, kurakot na. Bakit? Galing sa dinastiya ng mga kurakot eh. Kaya nga wag kayong maglalagay ng congressman dyan na anak ng dating congressman dahil kung ano yung corruption ng tatay, sigurado gagawin din ng anak. Oh, so ngayon, yung mga batang iniisip nila na kung magko-corrupt sila ngayon, madadali sila kasi lame duck na nga si Pangulong Marcos. Nakita mo nga, nangangayayat na konti na lang. Konti na lang, kukunin na ng impyerno, lalamunin na ng lupa yan. Makikita nyo naman, talagang parang panat na na mais na eh. Tuyong-tuyo na, mukha ng luyang dehydrated eh. O, pati yung pinsan niya, nangangayayat na din. So, medyo talagang nagdedelikado na. And nakita natin dito makikita nyo, mapapanood nyo dito na iba na tong Inday Sara na to, palaban na. O, pagka yung impeachment na yan, halimbawa, lumusot yung impeachment na yan, tapos yung karera ng mga congressman, pagdating ng Senado, yung mga senador, hindi yan magpapadala. Bakit? Lahat yan may mga pangarap for higher position kasi nga national ang tinatakbuhan ng mga yan. Kapag ikaw, pumirma ka o ikaw ay isang senator judge, tapos isa ka sa mga nag-impeach kay bumoto sa pagka-guilty ni Inday Sara, yun na rin ang katapusan ng karir mo. Puro bata yung mga senador ngayon. Sino lang ba yung matatandang senador dyan? Tito Soto, wala nang pag-asa yan. Talagang di na mananalo yan. Si Ping Lacson, patapos na rin ang niyan, ang karera niyan. Kumbaga, nasa takip silim na ng karir yan sa So wala na, halos mga matatanda na mga senador. Itong mga batang senador na ito, gusto pa niyan magstay sa pagiging senador. Yung mga matatapos yung termino, gusto pa niyan na manalo ulit sa susunod. So hindi yan sila susugal dyan. Because hindi mo pwedeng i-impeach yung isang tao na pinaka-popular. Hindi mo pwedeng i-impeach yung isang tao na gusto ng mga Pilipino. Kasi ang trust rating ni Inday Sara ngayon, para sa akin at plus 70%. Para sa akin, kasi sabi na 25 lang daw, hindi ako naniniwala. Plus 70% yan. Kung ikaw gusto mong ipa-impeach yung pinagkakatiwalaan ng 70% ng mga Pilipino, tangin na sigurado hindi ka na mananalo sa susunod na eleksyon. Kahit ano pang propaganda mo. So kung ako senador, kahit ayaw ko sa kanya, pucha, kailangan ko mapangalagaan yung aking posisyon dito sa Senado, hindi ko i-impeach yan. Madaling i-impeach yung mga Chief Justice, yung mga kung ano-anong mga impeachable officials, pwede mong i-impeach yan, but not a very popular candidate and probably the most popular president we're gonna have. Oh, malabong-malabo yan. So, itong impeachment ni Inday Sara, kahit matai kayo ng pako, matai kayo ng bubog, hindi na magpa-prosper yan. Maaring lumusot sa Congress yan, but pagdating sa Senate, wala na yan. Lalong-lalo na ngayon na si Inday Sara declared that she's running for president this 2028. Sino bang may kasalanan? Bakit tatakbo si Inday Sara? Ang may kasalanan, ba't tatakbo si Inday Sara? Itong mga makakaliwa. The very same people na ayaw siyang maging presidente are the very same people na maglalagay sa kanya sa posisyon. Kasi
Mahaba tong intro ha, pero gusto ko lang ipaliwanag sa inyo para mas maganda yung kwentuhan natin, Meme. Si Inday Sara nung 2022, tingining. Si Inday Sara nung 2022, wala talaga siyang balak tumakbo bilang presidente. Presidente tatay niya, nakita ni Inday Sara kung gaano kahirap yung naging buhay ng tatay niya. Nakita ni Inday Sara kung gaano naging stressful and how the presidency took a toll on PRRD's health and physical appearance. So, sabi ni Inday Sara, and sabi din ito ni Pangulong Duterte, being a president is a thankless job and being a president is a curse. Bakit? It's a curse kasi lalong-lalo na kung isa kang presidente na magtatrabaho. If you are a president na may mahal mo ang bayan mong Pilipinas, kung presidente ka na gusto mo ng pagbabago, kung presidente ka na mahal mo ang bayan mo at ang mga Pilipino, hindi ito ang trabaho na para sa'yo. Kasi kahit anong gawin mo, sisiraan at sisiraan ka pa rin. Kita mo kay Pangulong Duterte, kahit anong ginawa niya, ipinakulong pa rin siya. So, napakahirap kung ikaw ay isang matinong presidente. Kung ikaw ay isang matinong presidente, lalabanan mo korupsyon, lalabanan mo kriminalidad, lalabanan mo ang mga Amerikano dahil meron kang sariling polisiya. O ayan, pahihirapan ka nila. So, ngayon, kung ikaw naman ay isang presidente na bobo, tanga, inutil, magnanakaw, adik, kung ganyan ang mo bilang presidente, kung gusto mo lang sa presidente yung libreng kain, libreng bahay, bodyguard, yung kapangyarihan. Kung yun lang ang gusto mo, napakasarap maging presidente. Mantakin mo, ikaw ang pinakasiga sa buong Pilipinas. Pero kung ikaw yung presidente na magtatrabaho, tapos yari ka, it will take a toll on you. And nakita nyo naman kung gaano nag-deteriorate yung health ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho pa yan. Tingnan mo, paano nag-deteriorate yung health ni Bongbong, hindi nagtatrabaho. Kung si Bongbong nagtrabaho, baka sabi ko nga sa'yo, baka kalahati pa lang ng taon baka bumigay na yan, baka makomatos na yan. Kasi yung utak niya, hindi naman na gumagana yung utak niya. Kumbaga, puro agiw na yan. Tapos bigla mong papaanda rin. Masisira talaga yan. Baka ngayon, buang na yan kung nagtrabaho ng matino yan. So, alam ni Inday Sara yun. Nakita ni Inday Sara kung anong hirap ayusin ang Pilipinas. Lalong-lalo na ngayon, nabulok ang Pilipinas. But, hindi nga siya tumakbo noong 2022 na ang ganda-ganda ng Pilipinas, itutuloy lang niya yung mga proyektong ginawa ng tatay niya. Ang unlad na Pilipinas, di nga niya ginawa So, wala talagang plano ito si Inday Sara. O maaring kasi si Inday Sara may bata pa yung kanyang mga anak I remember that one of the reason why hindi siya tumakbo sa 2022 is because nagpapagamot pa si Stonefish. Si Stonefish pa. Sa yung anak niya nagpapagamot pa kasi may sakit 'yon. Tapos yung mga anak niyang iba maliliit pa. And syempre nanay ito. Tapos si VP Sara kasi, hindi naman talaga naging kompleto yung pamilya niya in a sense. Kasi nga, si Pangulong Duterte, ang priority niya, yung public service. So, walang time si Pangulong Duterte sa kanilang magkakapatid. Kay Baste, kay Pulong sa kanya. Naghiwalay pa nga yung mga magulang nila dahil nga sa sobrang busy ng tatay nila. So ayaw ni Inday Sara na mangyari yun. Mas importante kay Inday Sara na buo yung pamilya niya, masubaybayan niya yung pamilya na lalong-lalo na nanay siya. Okay lang siguro kung tatay siya kasi may nanay na magbabantay. But again, yung asawa niya, negosyante rin. Yung asawa niya, abogado rin. Yung asawa niya, busy din. And kung meron talagang dapat hands-on sa mga anak, nanay yun. And she wants to be that. That's the reason why hindi siya tumakbo nung 2022 elections. Kaya nga ibinigay niya, tinulungan na lang niya si Bongbong And alam nyo na binudol siya ni Bongbong dahil ang sabi ni Bongbong sa kanya, ayaw kong tumakbo magpresidente kasi nga maliliit pa yung mga anak ko, gusto kong gabi-gabi makauwi ako sa bahay ko at maitak ko sila sa kama nila, matutulog kami magkakasama kasi yung kama nila ang haba, magkakatabi sila sa kwarto. Ganun ka family-oriented yan si Inday Sara. Sabi niya, hindi, mayor lang tatakbuhan ko kasi gusto ko dito lang ako sa Davao. Alam mo ba, binudol niya na magkapatid na Marcos na Amy at saka Bongbong na huwag ka mag-alala, gabi-gabi uwi ka Davao. Wala rin naman trabaho ang Vice President, nantay mo lang ako mamatay So technically, makakapag-focus ka pa rin sa family mo, hiramin mo yung helicopter ko araw-araw. So sabi niya, promise siya na araw-araw. Oo, araw-araw. Putang ina, unang araw pa lang, hindi na pinahiram sa kanya yung helicopter. Kinuha na nung asawa niyang ganid yung asawa niyang ganid na mukhang palakang bukid.
Oo, wala na, hindi niya nagamit. So doon pa lang nabudol na siya. O nung nanalo na sila, lahat ng mga ipinangako nila kay Inday Sara, itutuloy yung proyekto ng tatay niya, uuwi siya araw-araw. Lahat yun, wala. Lahat yun, putya, dinudurog pa siya. Sabi nga niya, wala nga akong planong tumakbo eh. Bakit niyo ako dinudurog? So ngayon, ang dami pang kasong pinagfa-file sa kanya, ang dami pang mga troll na binabayaran para banatan siya. Tinulak nila ngayon si Inday Sara, yung pagfa-file nila ng impeach ng diyan sa ombudsman, tinulak nila si Inday Sara na tumakbo bilang presidente na hindi naman dapat tatakbo yan kundi kayo mga tanga eh. Alam niyo kung kinaibigan niyo si Inday? Masyado kasi kayong mga praning, mga adik kasi kayo, eh. Kung pinabayaan nyo ng si Inday na magtrabaho, kahit nga magnakaw kayo ng magnakaw, kung hindi nyo pinakialaman si Inday, hindi naman yan tatakbo talaga sa 2020. Kung hindi nga yan tumakbo ng 2022, tatakbo pa yun sa 2028, bulok yung Pilipinas. But dahil sa pressure na binibigay nyo sa kanya, kaso na nakabinbin dyan sa ombudsman, alam niya na pag wala na siya sa posisyon, putsang ina, hindi ako pwedeng mawala ng interest sa posisyon kasi pag wala ako sa posisyon, ipakukulong ako ng mga to. Yung tatay ko nga pinakulong ako pa. So, ngayon, yari sila. Nagdeklara ngayon itong Ali, natatakbo na siya ng pagka-presidente. Palakpakan. Which is yan naman talaga yung gusto natin mangyari. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at